Yan, magandang umaga po sa ating lahat. At tunay na tayo sama-sama na magpupuri sa ating Panginoon, kasamba sa Kanya. At dalangin natin na pag nalapit na yung ating pagsasama-sama sa Kanyang bahay, dalanginan. Hindi lang sa bibig ang pagkasabik sa ating Panginoon, kundi sa puso. Hindi isang linggo, 2 linggo a-attend ang gawain niya, kundi ito ay tuloy-tuloy. Yun yung tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Magkaingay na may galak yung lahat sa daigdig, si Yahweh buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira iparinig yung tugtog, at si Yahweh purihin ng tugtuging malindog. Tugtugin din ng propeta nakasaliw ang tangguli, magkaingay sa harapan ni Yahweh na ating hari. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng banal na salita, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa panibagong umaga na taglay namin ang aming buhay, na lagi mong ibinibigay sa amin. Salamat lagi sa pag-aakap mo sa amin. Na kahit kami nagkakamali, ikaw ang Diyos na palagi nagbibigay ng pag-ibig, pagmamahal sa amin at pagpapatawad. Maraming salamat o Diyos sa iyong pagmamahal na lagi mong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Tulungan mo nga kami sa gawain namin ngayong umaga, pagpalain ng bawat isa na nakikinig ng live streaming na to, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa. Ang aming pastor na siyang maggagamitin ng instrumento para sa umagang ito, sa kapahayagan ng iyong mga salita. Pagpalain sila buo ng kanyang sambahayan. Pagpalain mo ang bawat isa na nakikinig, ang lahat-lahat sa aming Panginoon. Lagi na linisin mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan para sa pagpupuri sa iyo. Tunay, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Kahit kailan hindi ka nagkukulang. Kahit kami ay nagkukulang, ay hindi ka nagkukulang sa amin. Kahit kami hindi karapat-dapat, naging karapat-dapat kami dahil kami inibig mo, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, patuloy mong pagbalay ng bawat isa, ang pagpupuri namin sa iyo, ang pag-awit namin sa iyo, ito'y buong puso namin sa iyo namin iaalay. Lord, salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. At ngayon po ay sa pagpupuri at pag-aawitan ng ating kapatid na Kani Kagalanan. Ayan, isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Ngayong umaga po ay tayo ay lalapit sa Panginoon. Tunay na sabi po sa 1 Samuel 16:7 na ang Panginoon ay tumitingin sa ating puso, hindi sa panlabas na kaanyuan. Kaya tayo po ay siyasatin natin ating mga sarili sa pagharap sa ating Panginoon na ito. Simply come, knowing
patuloy na awit sa Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Every praise to our God, every word of worship in one accord. Every praise to our God. Sing hallelujah.
aming pasalamat ay binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, tunay po na napakasarap magpuri at umawit sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan, at ngayon naman po ay dadako tayo sa mensahe ng Diyos, sa salita ng Panginoon. Dapat po ay may mensahe ng Diyos sa awit dahil po sa nagkaroon ng technical problem po ay hindi muna sila makawit. Next Sunday po ay ang Randy Villalos and family po. At ngayon po ay pakinggan natin ang mensahe ng Diyos salita na ihatid sa atin ng ating buting Pastor Stephen Cagalan. Ayan po. Mapagpalang araw sa bawat isa. Sa mga nanonood online at maging dito sa loob ng tahanan ni Kuya Raul. Purihin ang Diyos sa napakagandang panahon na kaloob niya. Kapag mayroon na kayong hawak na Biblia, just open your Bible with me in the book of Galatians, chapter 6, verse 7 to 10. Kapag nandyan na po kayo, basahin ko po at tingnan nyo na lang sa inyong mga Biblia. Sabi po dito sa Galatians, chapter 6, verse 7 hanggang 10. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, ang Diyos ay di madadaya ni numan. Kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang naghasik sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ngunit, ang nagsisikap na mga bagay ukol sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita sa mga puso po na nakikinig at sumusubaybay. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, ito po ang biyaya ng buhay na ngayong umaga, kagalakan po ng aming mga kaluluwa na pagsasaluhan. Ito po ay buhay namin. Hiwalay sa buhay ng mundo pong ito. Buhay spiritual, Lord God, na nandito sa mundo, maghahasik ng binhi ng katuwiran sa mga puso na naliligaw. Kaya dalangin po namin, Lord God, na gabayan niyo po kami, samahan niyo po kami, banal na Espiritu, kayo po ang Diyos na siyang magbukas ng aming puso at isipan, ipaunawa ang mga espiritual na binhi pong ito na sa aming mga buhay. Nang sa ganon, ang mga binhi pong ito, Lord God, ay amin pong maihasik sa mga matatabang lupa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, nandito pa rin po tayo hanggang sa sunod na linggo sa ating pinakabuwanang paksa ng harvest o kaya ani. No? Dito sa chapter 6 verse 7 to 10 ay nagtuturo po ang Galacia na sinulat po ni Apostol Pablo ng natural law. Ba, alam na alam po natin yan pag sabing natural law. Kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Mayroon naman tayong golden law. No? Sabi nga, kapag buhay ang kabayaran, buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. No? Kaya nandito tayo sa mundong ito. No? Ito ang isang field na atin pong tinataniman ng anumang binhi mayroon tayo. Pastor, talaga bang mga Kristiyano lang ang may binhi na ganon? Yes. Mga Kristiyano lang po ang may binhi ng katuwiran. Kasi sila po ang mga taong pinaging matuwid na ni Kristo. No? Kaya lahat ng mga hindi Kristiyano, ibang klase ang binhi ng mga yon. No? Binhi ng kasamaan. Kaya sabi nga dito, tayo po yung mga binhi, ang mga tao. No? At mayroon din mga tao na siya din mga lupa. No? There are 4 kinds of soil. No? Kaya tayo,
Sabi nga ang binhi, pwede pong ihasik ang masama at saka mabuting binhi. No? Kaya naalala ko po tuloy sa talata sa Bible. Noong araw, naghasik po ang magsasaka ng mabubuting binhi. At ini-expect niya itong mga mabubuting binhi ang tutubo. Pero nung gabi, ang kaaway, sabi nga doon ni Jesus, ang kaaway po ay naghasik din ng binhi ng kasamaan. Kaya nung tumubo po ang binhi ng kabutihan na inihasik po ng magsasaka, ang kasunod po na tumutubo ay binhi ng kasamaan. Aba, nakita ko po yan maging sa bukid, ako po ay magsasaka, kapag kami ay magtanim ng mais, hindi lang talaga mais ang tutubo doon sa lupa. May mga tubo ng mga halaman na mayroon pong humahaba din po sila at pinupuluputan nila yung mais. Kapag yung halaman po, ang damo pong yon hindi mo mabunot, ang yung mais hindi mag-aani po ng 100-fold. No, kaya yon, no, mayroon talaga sa mundo pong ito na naghahasik ng masama. Pero tayong mga Kristiyano, naghahasik ng mabuting binhi. No, kaya dito, nais ko pong dalhin sa inyo, una, no, reap what you sow. No, ito po ay natural law. No, anihin mo ang iyong itinanim. No, sabi nga, huwag natin linlangin ang ating mga sarili. Okay. Isa po yan sa nabasa po natin doon. Bakit huwag linlangin ang sarili? Kayo po ba na nagtatanim ng mabuti? Umaasa po ba na masama ang tutubo? Hindi. No, hindi. At kayo din po na mga masasama ang itinanim. Umaasa din po ba kayo na ang tutubo ay mabuti? Hindi din po iya pwede. No, sabi nga, it would certainly a surprise if you planted corn and pumpkins came up. No, surprise ang malaki pag ganun ang mangyayari. No, nagtanim po kayo ng mais at ang tumubo po ay kalabasa. No, hindi mangyayari. No, sabi nga, kapag ikaw ay itinechismis mo ang iyong friend, ano po ba ang inaasahan mo? No? Yan po ay kasiraan ng inyong relasyon. Pastor, ganun po. Kaya sabi ko nga sa misis ko, Mama, nako, nandito po tayo sa mundo ng paghahasik at pag-aani. Kapag tayo po ay hindi naman tayo perfecto talaga, mayroon tayong mga kapulaanan, no? Kaya pag may maipupula sa atin, tanggapin po natin, no? Kaso lang, ganito po ang nangyayari, hindi lang tayo pinupulaan, binabahagi po tayo sa iba yung ating mga kasiraan. No, kapag binabahagi ang buhay natin sa iba ng ating kasiraan, marahil minsan masabi po natin kapwa Kristiyano. Yun pang yun pang mahirap, kapwa Kristiyano ang magdadala ng kasiraan mo para sa iba. Pero alam niyo po, ang realidad, sabi ng Diyos, dapat yung kapwa Kristiyano ang magtatakip ng kasiraan ng kanyang kapatid. Yun po ang tunay na realidad ng totoong Kristiyano. Pero nakakalungkot sa mundo pong ito, narito po tayo sa field na maging mga Kristiyano, no, ay gagamitin po ng kaaway sa ikasisira po ng kapwa nila Kristiyano. Okay, dahil kami ay mga lingkod ng Diyos, sinasabi ko lagi, in-encourage ko yan sa aking misis, kapag tayo siraan natin ng kapwa nating Kristiyano, huwag po tayong mag-react ng bad. No, dahil sabi ko nga sa kanila, kasi sa kanila po ang babalik noon. Tayo yung sinisira nila, pero sa kanila po ang balik noon. Katulad lang yan ang sinabi ni Pablo, kapag pinagwikaan mo o sinasaktan mo, physical man o word, ang lingkod ng Diyos, parang itong taong nagsalita o nananakit ay sumikat sa matulis na bagay. Kaya realidad, sa mundo pong ito, nandito po tayo na maging mga Kristiyano minsan hindi nakapagpigil sa kanilang mga bibig. Sabi nga ng isang kasabihan, mabuti pa yung ilog. Kaya mo pigilan yung baha. Maliban lang sa bibig. Mahirap pigilin ang bibig. If you gossip about your friends, you will lose their friendship.
Yun po. Kung alam natin ito, ang natural law, no? Alam na natin, di po ba? Kaya kayong mga nakikinig dyan, alam nyo na talaga yan. No, hindi malilingid. Sa lahat ng mga Kristiyanong nakikinig, alam na alam po natin yan. Batid na batid po natin yan. Pero ito po yung sinasabi ko. No, sabi nga, kamangmangan na lamang na kayo po ay nagpapatuloy sa paghahasik ng masama. Okay. Ulitin ko ulit ha, kamangmangan. Kapag sinisiraan nyo po ang inyong kapwa Kristiyano ng kanyang mga kasiraan sa ibang mga tao, ang iyong ginawa ay kamangmangan. Kasi alam mo na po yung natural law. Sa'yo po babalik yon. Ikaw ang aani noon kapag naghahasi ka ng kasamaan ng iyong kapatid sa ibang mga tao. Pero alam nyo po, dapat ang ihahasik natin sa ating kapwa, hindi po yung kasamaan ng ating kapatid, kundi matuwid na binhi. Oh, pastor, no? Kaya tinawag ko kanina po yung nakamangmangan. Dahil tunay, kamangmangan po ang nagpapatuloy sa paghahasik ng masama. Okay, pangalawa, no, sabi nga, ang Diyos ay di madadaya ni numan. Ibang klase. Pero alam nyo po, mayroong sinasabi, nadadaya po natin ang Diyos sa ganitong paraan. No? Yung doon nakabitin sa cross, papalitan po natin ng iba. Nakita nyo po ngayon, di po ba? Ang mga cross na nakasabit minsan sa dito sa dibdib, yung ginagawang kwentas, mayroong tao. Pero alam nyo po, hindi na si Jesus Christ yon. Maging minsan, nakita ko sa mga patay. No? Sa mga patay, doon ay may cross na nilalagay at mayroon pang nakasabit. At ang iniisip po nila, yun ay ang Diyos. Yun ay si Jesus Christ. Naku, kalukuhan pong malaki yan. Dahil hindi mo ma-replace si Jesus Christ. Hindi na po si Jesus yung nakasabit doon sa cross na pinoportray ngayon ng mga naghahanap buhay ng mga patay. Yun ang hanap buhay nila, yung mga, halimbawa ay, yung mga funeral, mga services. No, may mga cross po sila, pero may nakasabit. Tandaan po natin, yung nakasabit na po yon, mali na sabihin nyo si Jesus Christ yon. Kasi hindi na natili si Kristo sa cross. Siya po ay muli ng bumangon. Yun, kaya minsan dinadaya po natin, hindi lang ang ating sarili, dinadaya po natin ang Diyos. No, halimbawa, pupunta tayo sa church. Maraming mga church na may mga cross at may nakabitin doon sa cross. Naglulumod tayo doon, tumatawag, tinitingnan yung picture na nakabitin. Yun ang tinatawagan na akala po natin ang Diyos. Nako, niluloko nyo na yung sarili nyo at kailanman hindi nyo maluloko ang Diyos. No? Kaya makita po natin dyan, ang Diyos ay di madadaya ni numan. Huwag natin gawan ng substitute ang ating Panginoong Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo. Napakadunong sobra po ng Diyos, no? At walang makakadaya sa Kanya. Dahil sabi nga, ang iniisip mo, iba kaysa iniisip po ng Diyos. Yan po, no? May dalawa. Kanina, huwag linlangin ang sarili. Doon po sa reap what you sow. No, pangalawa, ang Diyos ay di madadaya ni numan. Okay. Pupunta na po tayo sa ikalawang main point, no? To sit within. Ba? Mayroon pong dalawang binhi. Mayroon sa atin na itatanim. Aba, pastor, no, kakaiba yan. Kahit na pala tayo Kristiyano, no? Kaya tulad ng sinabi ko sa una kanina, no, ang mga Kristiyano po nagtatanim pa rin ng mga binhi nang hindi matuwid, no? Okay, una, sabi nga doon, sin harvest. Ano po yung binhi na ito? Sabi nga, flesh, no, seed to sow. Makalaman. No, ang makalaman na binhi na pwede mong itanim sa iba. Ba, saan po yan, pastor, mababasa? Galatians 5:19. Ito po ang makalaman. No, basahin ko po sa inyo.
No, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Ito po yan, ang pwede mong itatanim. Pangangalonya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan. Kaya mayroon po kayo minsan kausap na mga Kristiyano na mahahalay pa rin magsalita. No, sa kanila ang pagmumura ay bukang bibig na sabi. Sabi ko nawa hindi na. No, kaya tama yung sinabi ko kanina, mabuti pa yung ilog, pag bumaha, kaya mong pigilan. Pero sabi nila yung bukang bibig nila na pagmumura, mukhang hindi na raw kayang pigilan. Pero alam niyo po, salamat sa Diyos, lumaya po ako sa mga expression na ganon. Dati po, may expression din po ako. Kaso lang, may kasama po ako na naasiwa kapag sabihin ko yon. Siya po yung taga-rebuke sa akin. Oh, sinabi mo na naman yun, hindi magandang pakinggan yon. No, kaya huwag mo nang sabihin yun sa susunod, nakakahiya. Ayun. No, kaya yun ang tinuro sa akin, tinanggap ko po yung binhi na yon. Kaya, no, kapag sasabihin ko po yung mga salitang yon, nahihiya na po ako sa sarili ko. No, kahit galit na ako, hindi ko na talaga sasabihin yon. No, sabi nga, sana ba tayo? No, yon. Pagkapuot, no, sabi nga ay kanina sa verse 19, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulang, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng ganyong bagay. Ito po, yung pagsabi po natin, flesh, no, na itinatanim, mga negative na bagay na hindi gusto po ng Diyos sa buhay natin. Kaya, ang mga negative na ito, na tinatawag po natin lust of the flesh, na dapat ay maalis na sa atin. No, sabi nga, dapat ang mga bagay na ito hindi na nakakakitaan sa mga Kristiyano. Pero nakakalungkot. Alam mo naman natin na mayroon pong Kristiyano na tawag nito, hindi pa talaga hardcore. Kundi mga Kristiyanong carnal pa. Pangalawa, it will end. Sabi nga dito, ay magwawakas po ito ng eternal destruction. Okay, yung binasa ko mga kailan, verse 19 hanggang 21. Ang wakas po nito ay walang hanggang kaparusahan, no, o kamatayan. Ang tinutukoy po na kamatayan po dito ay yung kamatayang spiritual. No, ito po yung mga gawain ng mga taong patay spiritually. Pero dahil tayo, may relasyon na tayo sa Diyos, buhay na yung relasyon natin sa Kanya, mayroon ng liwanag sa mind natin tungkol sa Diyos. Kaya ang mga bagay na ito ay malinaw na sa buhay Kristiyano na dapat hindi na gagawin. So yun po, kasi yun ang aanihin mo pagdating ng panahon. Kasalanan at distraction. Sabi nga, if you plan to please your own desire, you will reap a crop of sorrow and evil. No, kapag ikaw, tuwang-tuwa ka na itinanim po itong masamang pagnanasa, evil desire, ay mag-aani ka ng bunga pagdating ng panahon ng kalungkutan at kasamaan. Yan po. Yan ang unang binhi, no? Sin harvest. No, yung flesh o fleshly desire na itinatanim ng isang tao. Pangalawa, no, sa two seeds within, no, spiritual harvest. Ba, mayroon din pala naman spiritual harvest. Kaya ma-distinguish mo yung sarili mo kung saan ka ngayon. No? Sa sin harvest ba o sa spiritual harvest? No, pag sabi natin spiritual harvest, no, spiritual sowing. No, pagtatanim ng mga bagay na spiritual.
At makita po natin yan yung bunga ng Espiritu. Doon po sa Galatians chapter 5 verse 22 hanggang sa mga sumusunod. Sabi dito, basahin ko po. No, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo ang likas nilang pagkatao. Kasama ang mga masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Huwag kayong maging palalo, palaaway at mainggitin. Okay, dito yung sabi nga spiritual harvest, no? Sa Galatians 5:22-23, ito ang bunga ng Espiritu na nasa atin na. Kaya gusto ko din minsan babalik ta rin yung natural law. No, sabi 'di ba? Ang natural law niya na alam natin, reap what you sow. No, anihin mo ang iyong itinanim. No. Dito naman, no, ang itinanim po natin ay mamumunga yan. At 'yon ang atin, no? Sabi nga, pagbalik ta rin natin ito, ang bunga ng banal na Espiritu na nasa atin, ang siya nating itatanim para sa iba. No? Ng Holy Spirit na nasa ating buhay. Buhay po yun. Nakarapat-dapat na itanim para sa iba. Ganito pala, no? Di ba, nagtanggap tayo ng bunga. Yung bunga na yan, mula sa banal na Espiritu yan. Kasi kapag wala kang bunga ng banal na Espiritu Santo, paano ka magtanim ng matuwid mula sa espiritual? No? Kaya, nakapagtanim po tayo ng mga mabubuting binhi para sa iba dahil tinanggap po natin ang binhi mula sa bunga ng banal na Espiritu na nasa atin na. No? Kaya ano man ang ating inaning bunga, yon ang pwede nating maitanim. Di ba? Binigyan tayo ng Espiritu Santo ng bungang ito. No? Na siyang itatanim po natin sa ating kapwa. Sabi nga, wakasan na natin ang masamang pita. Bakit sinabi kaya yan, no? Na wakasan na? Patayin na natin ang dati nating pagkatao. Kasi alam nyo po, hindi pwede sumibol ang mabuting bagay kapag naroon pa yung kasamaan. Pastor! Tama. No? Kasi ganito po, kapag sabay po yung sumibol, sisirain ng masama ang mabuti mong ginawa. No? Kaya tama yung sinabi ni Teacher Levin na na verse niya. Sabi niya doon, let your light so shine upon all men that they will see your good works. No? Kapag wala nang nag-shine sa inyo na liwanag, no? Paano makita ang mabuti niyong gawa? No? Kaya makikita, sabi nga, ang mabuting gawa kapag ang Espiritu pong ito ay nabubuhay na sa atin. Kaya dapat, hindi na mananatili ang masamang pita sa buhay natin. Tingnan niyo po, kapag kayo ay gumawa ng mabuti at nakakitaan po kayo o nagsalita po kayo ng mabuti at nakakitaan po kayo ng masamang gawa, yung sinabi niyo po, bura na kaagad yun. No? Kaya wakasan na natin ang masamang pita para ang spiritual na buhay tumubo sa atin. Naalala ko po nung nandito pa ang ating kapatid na Richie Brasel. No? Nag-usap kami ni Chairman, ni Soylo, ako, at saka ni Richie, at ang iba pang mga elders na roon. Na sabi ni Chairman, pwede kaya tayo makapangaral sa mga night club? Nagtatawa kami. Sabi ko, nako, aywan ko. Sabi ko, pwede, ang ating motibo ay tama. No? Positive. No? Tayo po ay pupunta doon. Pero siyempre, ang ating bahaginan ay negative. May spark agad yan. Ano kaya ang mangyayari?
maari sila ang maakay natin pag hindi tayo nila maakay. No? Pero ang tendensiya, kapag tayo ang maakay, mamumuhay na tayo ulit sa dilim. No? Kaya disagree po kami noon. No, lalo na ang kasama namin si Richie, ako, si Chairman. No, alam mo naman na ang mga mind ng mga kapatid natin pong ito ay talagang kakaiba pagdating sa pangangaral. Pero ang iniisip ka agad yung pangangaralan mo, lalo na naka two-piece lang. Sabi ko, hindi ba natin gagawin yan sa araw? Pag sa araw naman, ang ginagawa ng mga ito ay tulog. No, tulog yung mga yan, no? Kaya sabi ko, kailangan talaga gabi nandoon tayo. Pero pag pupunta tayo doon, mapupulaan tayo ng ating mga kapatid, ba't nandoon tayo sa oras ng ganong oras? Nandoon tayo, pwede natin dahilan, naroon po kami para mangaral ng salita ng Diyos. Dahil hindi naman pwede sa araw dahil ang mga yon ay tulog. No? Kaya yan, no? Complicated na. No? Kaya mayroon akong tanong na ganito pwede ba na ang motibo mo tama, pero ang gawin mo mali? No? Minsan, ganun nangyayari, no? At meron kang motibong mali na nagresulta ng tama, nakakaiba yan. Kaya mamaya, i-comment siya yan dyan. Ha? Pwede ba na meron kang tamang gagawin, pero mali ang pamamaraan? At meron ba na mali ang motibo mo na ang resulta ay tama? No? Kaya i-comment nyo dyan para malaman namin ang pinakasagutan nyo. No? Sabi nga, ang buhay espiritual dapat ang maghahari na sa atin. No? Buhay espiritual ang maghahari na sa buhay natin. Kasi kapag ang naghahari sa atin ay si Jesus Christ, no, spiritual po 'yon. Dahil sabi ni Jesus Christ, ako ay lilisan sa mundo pong ito, pero ang aking ipapalit, walang iba kundi yung banal na Espiritu. At siya ang inyong kasama araw-araw. Magpapaalala sa itinuro ko sa inyo. No, maggiya o guide sa inyo sa paglalakad bilang Kristiyano. Okay, no? Kaya tanong dito, what kind of seed you sow? Anong klaseng binhi ang iyong itatanim? Kaya yon, tayo mga Kristiyano tandaan mo natin, no, mayroong dalawang seed within you na pwede mong itanim. At ang dalawang seed pong ito, magkalaban. No, magkalaban ang flesh sa spiritual, sa spirit. No? Okay, last na. We will reap a harvest. No? Kung yan ay mabuti, blessing. No? Kung yan ay mabuti, ay blessing. Kung yan naman ay masama, nako, no? Ay pagsisihan mo siya na walang hanggang pagsisisi. No? Sabi nga, dito naman, we will reap a harvest of blessing. No? Sabi nga, ini-encourage po tayo doon, let us not lose heart in doing good. Huwag po tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. No? Pero alam nyo po, nakaka-discourage naman pag ganito. Sabi nga, it is discouraging to continue to do right and receive no word of thanks. No, tingnan nyo po, nakaka-discourage ka naman. Mabuti lagi ang ginagawa mo. Pero yung ginagawa mo ng mabuti, hindi lang naman makapagpasalamat sa iyo. At sabi niya, or see no tangible result. No, walang nakitang magandang resulta sa ginagawan mo ng mabuti. No? Kaya madi-discourage ka. Pero ano yung encouragement po ng Bible? Sabi nga, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Kasi, ang resulta po, sa panahon po ng Diyos yan, in His time. No, minsan sa ating mga anak, no, sa ating mga kamag-anak, no, binibigyan na natin ng lahat na panahon, pero wala pa rin pagbabago. Ganon pa rin, no? Kasi ang pagbabago nila, hindi mo hawak.
No? Diyos ang may hawak ng mga yon. Kahit yun paluin mo, bugbugin mo, patayin mo para magbago lang, naku po, hindi yun ang pamamaraan na gusto ng Diyos. Ginawa kanya lang, no, para gumawa ng mabuti, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Parang walang nangyayari, pero tuloy-tuloy lang. No, lalo pa yatang lumalala, pastor, pero tuloy-tuloy lang ang paggawa mo ng mabuti dahil in due time. No, sabi nga, ay aani ka ng mabuti. No, sabi nga, trust God for the result. Sa Diyos mo yan, ipagkatiwala, magtiwala sa Kanya sa mga resulta. No? Minsan kasi tumitingin tayo kaagad ng magandang result sa mabuti nating ginawa Hindi. No, matagal po ako naglingkod diyan sa Munting Mapino. Ako, binilan ko na ng bangka, binilan ko na ng pangkitang. No, nag-ubos po yata ako ng mga 4,000 sa pamilya kong yan. Pero sabi ko, Lord, nako, ang layo po nito, napapagod na po ako sa kaganito pabalik-balik, no? At alam niyo po, yung lugar na yon dahil malapit po yung dipo ng gasolina, ibang klase yung pakiramdam po pag malanghap ko po yung gasolina doon. Sabi ko, mukhang mamamatay yata ako, pagtiyagaan ko lang yung mga pamilyang ito. Pero salamat, sinalo ko ng ibang church. Kaya purihin po ang Diyos, no? Nagtiwala naman po ako na nawa, yung kaunti ko pong ambag ay nagbunga na, no? At sila, bahala na silang mag-ani doon, no? At sabi pa nga dito, no? Samantalahin ang mga oportunidad to do good. Okay. Yung sabi nga doon sa verse 10, no? Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti. Lahat ng pagkakataon. Alam niyo po, itong panahon natin ngayon, yung pandemic, ang dami po ng mga oportunidad na gagawa ng mabuti. Mga kailan po, nauubos na yung mga alkohol. No? Pila ang mga alkohol. Paano naman tayo makapag-produce kung paano magkaroon ng alkohol? At nung lately, nawawala naman, nauubos naman ng face mask. Nung nakita ko po yung mga ibang mananahi, nung nagtahit kaagad ng face mask, para yon ang ibibinta. Pero alam niyo po, thinking po yun ng mga kapitalista. No, kapag ikaw concerned talaga sa tao, gagawa ka ng face mask at ipamimigay mo para hindi sila mahawa ng COVID. That's the way how, no, na sabi nga doon, ang mga oportunidad na ito, no, ay samantalahin mo makagawa ng mabuti. No, alam niyo po si Dorcas, no, ang gumawa po siya ng balabal para sa mga balo. No, gumawa po siya, libre po yun, pamimigay niya sa lahat sa mga balo. Mga kailan po, mayroong nagbigay ng ilang kilong bigas para sa mga balo. No, kaya salamat po kay Lord, no, sa ating kapatid na yon na siyang talagang concern sa mga balo. Sayang lang ang ating nanay Suning, wala na. No, si nanay Suning, isa po yun na sinusuportahan ng church dati. No, na balo na talagang concern ang mga elders para sa buhay ng aming nanay Suning. Kaya salamat po. Si nanay Suning ay tinatamasa niya na po ang kanyang mabuting ginawa sa mundo pong ito doon sa piling ni Lord. No, kaya diyan nakita po natin, tandaan po natin. No, sabi nga, we will reap a harvest of blessing kapag hindi tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Samantalahin natin ang bawat pagkakataon na makagawa ng mabuti sa ating kapwa. At sabi niya nga doon, lalo na sa ating kapwa mananampalataya. Napakaganda, no? Ang concern po ang Panginoon diyan sa kapwa mananampalataya, sa kapatid sa pananampalataya. Yung sabi niya doon, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Tingnan niyo po, kaya tulad ng sinabi ko kanina,
dapat ang kasiraan ng iyong kapatid sa pananampalataya, ikaw ang magtatakip. Hindi ikaw ang magkakala. Tandaan po natin yan kasi yon ang pinaka-concern ng Diyos kapag kapwa mo na Kristiyano. Mga minamahal, sabi nga diyan, no? Tigilan na natin ang magtanim ng masama sa ating kapwa. Yung chismis, no, tigilan na po natin kasi nagtanim po kayo ng masama sa kanila. Lalo silang mag-aalboruto sa ngit-ngit kasi masama ang balita. Pero kapag tayo po ay magtanim ng mabuti, yung mga sama ng loob po nila, papalitan po ng Diyos yan ng pag-ibig. Kasi mabuti po ang iyong itinanim. Kaya sabi nga, sa ating pagtatanim, no, ng binhi ng katuwiran, no, pagdating ng panahon, sa pamagitan ng pagtanim mo ng binhi ng kabutihan sa kanila, kayo po ang magtatamasa ng mga mabubuting bagay. Gusto niyo po ba magtamasa ng blessing? Mga kapatid, ini-encourage ko po kayo. Simulan niyo na po ngayon ang magtanim po ng binhi ng katuwiran. At tigilan na po natin ang magtanim ng binhi ng kasamaan. Dahil ito po ang concern ng Diyos para sa atin. Ulitin ko lang yung una. Kapag kayo po ay hindi tumitigil sa paggawa o paghasik ng binhi ng kasamaan, no, tinatawag po doon ng Bible, kamangmangan po sa mga Kristiyano ang magpatuloy pa sa paghasik ng binhi ng kasamaan. Kaya tingnan mo po ngayon ang iyong sarili. Kailan po ba kayo titigil sa paghasik ng mga masamang balita? O, balita ng masamang nangyayari sa ating kapwa para sa iba. Tigilan na po natin. Kasi tayo po ay pinaging matuwid na ng Diyos mag-impart sa kanila ng binhi ng kagalakan, binhi ng pagpapala, binhi ng pag-ibig mula sa Diyos na atin pong hinihahasik para sa kanila. Saglit po tayong yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa napakaiksing oras na ito. Kagalakan po namin na amin pong maunawaan na within us, sa aming mga sarili, sa bawat isa, meron pong dalawang binhi na maitatanim. Kung kami po ay magtanim ng binhi ng kasamaan, lalago po ito, dadami. Siyempre dahil kasamaan po ito, mag-harvest po kami ng tambak na mga kasamaan at kalungkutan dahil kami din mismo ang naglasik noon. Pero Lord God, tigilan na po namin, kaya patayin na namin ang aming desire, fleshly desire, para hindi na namin ito maihasik. Pero ang ihahasik namin ngayon, ang natanggap po namin mula sa banal na espiritu ng mga bunga para sa aming kapwa. Kapag marami po kaming nataniman nito, Lord God, abot tayo nga ang aming pong ngiti, kagalakan, na tunay, makikita po namin ang vast harvest, Lord God, na ito ay blessing para sa amin. Kaya, samantalahin namin ang bawat pagkakataon at ang mga oportunidad, Lord God, na kami po ay makagawa ng mabuti. At sa takdang panahon na inilaan ng aming Panginoon, aani po kami pag hindi po kami magsasawa. Sa iyo, Lord God, ang papuri. Sa iyo ang parangal at pagsamba. Nawa sa puso ng bawat isa, Lord God, ang mga binhi pong ito ay iingatan po namin. At ito po ay tutubo at mamunga. At sa pagpamunga nito sa aming mga buhay, makita ng bawat isa na tunay nga ang mga salita mo na bubuhay sa aming mga buhay. Sa iyo ang parangal, aming Diyos. In Jesus' name. Amen. Yan, tunay po na kapag tayo ay may tinanim, may aanihin. Pero sabi nga, kahit hindi tayong mag-ani sa kanila, at least nahasikan natin sila ng salita ng Panginoon. At ngayon po ay dadako tayo sa hapag ng Panginoon. Nagawin ko po si Pastor.
Yan po. Kapag kayo po ay handa na sa inyong mga symbols, may tinapay na po kayo dyan, may Diyos. No, at umpisahan na po natin ang ganitong gawain. No, may basahin lang po ako bago ko ipag-pray yung mga symbols na yan. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27, no, hanggang sa mga sumusunod. Ang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon ng di nararapat ay nagkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumain at uminom ng hatol sa kanyang sarili. Salamat, Teacher Lady. At sabi pa nga dito, ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo. At may ilang namatay na. Kung siyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo ay tinutuwid niya upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanglibutan. Mga kapatid, dito sa warning, nakita ko ng mga bagay na ito ay seryoso. Kaya dapat, kapag ginagawa po natin ito, talagang nagagalak ang ating mga puso na tayo po ay nakabahagi sa ganitong gawain. No, ang makiisa po sa paanyaya ng Diyos ay napakahalagang bahagi. Sige po, tayo ay manalangin. Aming Diyos, amin po nakita ang mga warning na ito. Seryoso ang mga warning na ito sa aming mga buhay. Kaya Lord God, seryoso po namin na ginagampanan ang mga ganitong gawain. Hindi ito basta biro. Ang mga bagay patungkol sa iyong mga sinasabi, Lord God, seryosohin po namin. Kaya kapag may nakita po kayong aming pagkakamali, aming Diyos, please, patawarin niyo po kami. Gawin niyo po kaming karapat-dapat. At walang anumang makita sa amin, Lord God, na hindi niyo po kinagagalak, kinatutuwa. Kaya Lord, sa umaga pong ito, hinihiling po namin ang lahat ng mga symbols pong ito na aming pinapahalagahan. Amin pong seryoso na i-take, Lord God. Kayo po ang Diyos na siyang kasama po namin sa sandali po ito. Purihin ka, O God, in Jesus' name. Amen. Okay, itaas po natin ang simbolo po ng katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya ay ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagtira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan ay nihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin ito. Itaas po natin ang saro. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng ating dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Aming Diyos, salamat. Ibinilang niyo po kami sa mga bagay tulad ito upang aming alalahanin ang iyong mga dakilang ginawa. Ngunit hindi lang sa mga pagkakataong tulad nito, Lord God, na alalahanin po namin kayo. Sa bawat araw, sa bawat sandali, na kayo po ang Diyos na siyang nagbigay ng iyong dakilang sakripisyo para kami makapamuhay lang ngayon na ang daladalang binhi, Lord God, na ihahasik ay binhi ng katuwiran, binhi ng kabanalan, binhi, Lord God, ng buhay na walang hanggan na puspos ng kagalakan. Kaya Lord, narito po ang inyong mga anak. Nakiisa po sila. Ang aming pakikiisa tanda, Lord God, ng mga salita mo
ay amin pong isa pamuhay. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang parangal pagsamba, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Dako na po tayo sa pagbabalita. Ngayong umaga ito sa happy birthday po for the month of August 2020. August 18, Mark Manalo. August 19, kapatid na Ray Anchoho. August 21, kapatid na Justelin Alaman at kapatid na Grace Kawit. August 26, kapatid na Abigail Angeles, kapatid na Ching Bustamante sa August 27. At 27 din po si kapatid na Jenny Cruz, kapatid na Jenny. Kapatid na Jay Purificacion sa August 28. At sa August 30, kapatid na Tess Abad at kapatid na Renato Alaman. Schedule po next week, August 30, 2020. Presider po, kapatid na Laila Salvacion. Speaker, Pastor Stephen Kagalanan. Special number, Randy Villaluz and family. Song leader, kapatid na Abby and Kyla Encarnacion. Youth Chosen Generation online worship service every Friday po at 6 p.m. Welcome po kayong lahat na mag-watch ng kanilang worship service. Lahat po tayo ay pwedeng manood ng kanilang online worship service. Prayer request po is open to everyone. Kung meron po kayong mga gustong ipanalangin po ay open po para sa lahat ng pagbibigay ng mga prayer request at pwedeng ipanalangin po natin. Yan po. Ngayon po ay dadako tayo sa pagpapalang apostol na ihatid po ng ating butihing pastor. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Amang Diyos banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na kailanman hindi nagbabago, na ang pag-ibig po ay dalisay at tapat. Ang katapatan ay hindi nagmamaliw. Kami, Panginoon, ay nagagalak ngayong umaga. Na amin pong narinig ang mensahe ng harvest, Lord God, ng aming mga itinanim. Lord, salamat. Ngayon, natutunan na po namin na kailangan po namin patayin ang isang binhi na hindi, Lord God, tutubo ng mabuti. Ang amin pong mga masamang pagnanasa, makalaman. Hindi, Lord God, pairalin po namin at buhay na buhay sa aming mga buhay, Lord God. Kitang-kita ang espiritual na pamumuhay. Lumalago, namumunga ng sagana, at napapakinabangan ng mga naliligaw ng landas. Sa inyo, Lord God, pinagkatiwala ko po ang buong pamilya ng Bangkaan Christian Church. Bangkaan Christian Church, tanggapin niyo po ang pagpapala mula sa ating Panginoong Jesucristo. Puspusinawa ang inyong mga puso ng kagalakan maglingkod sa Kanya. Ng kapayapaan sa gitna ng magulong mundo pong ito. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo maghari sa inyong mga puso. At maghari ang kanyang banal na espiritu sa bawat sa atin. Nang sa ganon, tayo po ay mamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Ikaw na tumanggap ng mga pagpapala kong ito, aasahan po namin ang iyong buhay ay magiging binhi ng katuwiran para sa iba. Sa kanyang papuri at parangal pagsamba, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Ang lahat ng anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus ay magsabi ng Amen. Justin.